Report! Dapat may malinaw at makatuwirang batayan sa tinutulak na floor price sa palay. Ayon yan sa grupo ng mga magsasaka sa DA. Ang balitang yan ihatid ni ka-partner Sheila Torno. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang nagsabi na batay sa kanilang investigasyon, may mga trader ang bumabarat sa presyo ng palay ng lokal na mga magsasaka. May ilan anya ang nananamantala at binibili ang palay sa presyong dehado ang mga magsasaka na bumagsak ng hanggang 11 pesos kada kilo. Dahil dito, tinitignan ng DA ang posibleng pagtatakda ng floor price sa palay matapos mabarat ang ilang magsasaka, lalong-lalo na sa mga rice-producing area. Nakita na natin sa ibang bansa like India and other countries, meron silang floor price sa kanilang palay para masuportahan nga at hindi malugi yung mga farmers. Ang pahayag na ito ng kalihim ay sinang-ayunan naman ng grupong Federation of Free Farmers. Ngunit tanong ng grupo, may sapat ba talaga? Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang nagsabi na batay sa kanilang investigasyon, may mga trader ang bumabarat sa presyo ng palay ng lokal na mga magsasaka. May ilan anya ang nananamantala at binibili ang palay sa presyong dehado ang mga magsasaka na bumagsak ng hanggang 11 pesos kada kilo. Dahil dito, tinitignan ng DA ang posibleng pagtatakda ng floor price sa palay matapos mabarat ang ilang magsasaka, lalong-lalo na sa mga rice-producing area. Nakita na natin sa ibang bansa like India and other countries, meron silang floor price sa kanilang palay para masuportahan nga at hindi malugi yung mga farmers. Ang pahayag na ito ng kalihim ay sinang-ayunan naman ng grupong Federation of Free Farmers. Ngunit tanong ng grupo, may sapat ba talagang batayan ng DA sa paglalagay ng floor price? Baka raw kasi matulad lang ito sa naging kapalaran ng mga nabigong programa ng ehensya tulad ng Maximum Suggested Retail Price sa karneng baboy. Baka mamaya hindi pa natatapos yung unang season ng pamimili ng at the floor price level, isususpend nila agad. So kailangan talaga very well prepared ang DA bago nila i-actual roll out po yung programa na yan. Giit ng dating kalihim ng DA at ngayon chairman ng grupo, dapat na masiguro ng DA na susunod ang mga trader. Oras na ipatupad ang panukalang ito. Siguro mga traders, dapat malamang lahat ng bibili ng palay, dapat mayroong sistema po ng registration. Ibig sabihin, hindi kahit sino-sino ang pwede makabili ng palay. And then there has to be some way na mag-issue po sila ng resibo para base po sa resibo, may ebidensya po yung farmer natin in case lower than the floor price ang magiging bayad po ng trader. And then, kung sakali hindi po sila susunod sa floor price, ano po yung penalties na ipapataw po ng DA sa kanila? Ikaapat, may sapat bang bilang ang mga tauhan ng DA upang isiguro po na susundin po yan? Siguro dapat may katulong po sila mula po sa LGUs, local government units, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kung ang grupong tatanungin, dapat hindi bababa sa 15 pesos ang floor price sa palay upang hindi malugi ang mga magsasaka. Hindi rin daw dapat lumagpas sa 20 pesos ang presyo ng palay dahil sa posibilidad na hindi na ito bilhin pa ng mga trader. Paglilinaw naman ni DA Secretary Laurel na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa ang panukalang ito at wala pang pinal sa presyo. Bago ito maipatupad ay kailangan anyang maibalik ang regulatory power ng National Food Authority upang matiyak ang pagpapatupad ng floor price at maprotektahan ang mga magsasaka laban sa mga mapagsamantalang mga negosyante. Importante raw kasi na may legal na paraan upang maitaguyod ang floor price sa palay alinsunod na rin sa Price Act, Anti-Agriculture Economic Sabotage Law at iba pang batas. Seriously na pinag-aaralan natin sa DA yan at naghahanap kami ng legal avenues para ma-implement ito if possible. Kailangan din yung lahat ng retailers at traders ay kailangan by law is mag-register sa NFA para nga natin makontrol lahat sila at makita natin. Dahil sa ngayon talagang bulag kami sa NFA kung sino-sino mga ito No, parang it's a cat and mouse game kasi by law hindi na required. So kailangan yun na yung regulatory powers ng NFA kailangan may balik. Matatandang inalis sa National Food Authority ang ilang regulatory powers ito dahil sa umano'y katiwalian sa procurement at distribusyon ng bigas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheila Torno, SMNI News. DZRD